Ang balitang ito ay nagdulot ng malaking gulat sa marami. Ang alegasyon na si Senator Amy Marcos sa isang two-faced spy na umano'y nagpapanggap lamang na kaibigan ng mga Duterte para sa pansariling interes ay nagpapalabas ng malalim na udyok sa politika. Ipinupunto ng ilan na tila hindi tunay at tapat ang pagkakaibigan niya sa mga Duterte at tila lamang ginagamit ang kanilang suporta para sa kanyang sariling pakinabang. Ang ganitong mga paratang ay nagdudulot ng agam-agam at pagdududa sa integridad ng senadora na siyang nagpapababa ng tiwala ng mga tao sa kanya. Sa kabila nito, may mga nagpapahayag pa rin ng kanilang suporta at pagmamahal sa mga Duterte na nagpapakita ng patuloy na pagkakasa ng kanilang liderato. Subalit, ang pagdududa sa sinseridad at integridad ni Senator Amy Marcos ay naglalagay sa kanya sa masalimuot na sitwasyon kung saan ang kanyang reputasyon at kredibilidad ay nakasalalay. Ang ganitong mga isyu sa politika ay nagpapakita ng kahalagaan ng transparency at tapat na paglilingkod sa bayan upang mapanatili ang tiwala ng mamamayan sa kanilang mga pinunong hinirang. Walisang na itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Lisa doesn't like Inday Sara. Resign Marcos or Marcos resign. Di ba? Okay. Si Lisa Marcos, I know her and how her mind works. Sometime in March 2022, kasagsagan ng kampanya ito, I had a meeting with Lisa Marcos na kaming dalawa lang. So when I was called, itong dalawa, si Senior Deputy Executive Secretary Hubert Guevara o si DICT Secretary Ivan Uy, nauna pa sila, makimarites pala. So nauna pa silang dumaan, tas ako, last akong pumasok. Naupo si Hubert there, si Ivan here, si Lisa was here on the opposite side of the conference table. Si Lisa, si Hubert, si Ivan, si Hubert, then ako rito. Hindi niya ako nakita agad. Sabi niya, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys to be with me. Tapos nung nakita niya, but not you, because they hate you so much. Alam ko na, ibibenta ako ng babaeng ito. Boom, mga kaibigan! Happy Sunday po sa ating lahat! Nako! Breaking news, no? Breaking news! Fresh na fresh, mga kaibigan! Galing pa po sa oven! Fresh na fresh po ang balita natin ngayon, mga kaibigan. Baste Duterte ng Davao City, mga kaibigan. Hinambados po si Amy Marcos. Grabe ang pangyayari, no? Sunday na Sunday, guys. Pero, tindi po ng balita. Kaya nga nag-live tayo, mga kaibigan. Kasi sabi ko sa inyo, pag Sunday po, syempre, rest day natin, no? Papahinga tayo. Pero, nabalitaan lang natin, guys, no? Kanina lang po itong nangyari. At medyo hindi po maganda, guys. Dahil nga, Nung mga nakarang araw, mga kaibigan, kung natatandaan nyo, nagpahayag po si Senator Amy Marcos. Meron po siyang sinabi, guys, na si Baste daw, itong si Baste, no, si Duterte, ang mayor po ng Davao, mga kaibigan, ang sabi niya, nag-sorry na daw itong si Baste. Nag-apologize, no, nasa balita pa nga kumakalat pa nga sa news yan Pero mga kaibigan, bigla pong gulat ang lahat at nawindang po tayo sa balita, guys, na ito pala si Senator Amy Marcos, mga kaibigan, ay iba naman pala ang sinasabi. Bakit ganon? At iba naman po ang sinasabi din ni Baste. Ibig sabihin, guys, may something dito. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kaibigan, mahirap talaga magtiwala, no? Pasensya na po, ha? Alam ko na itong si Marcos po, itong si Amy, guys, she's trying to reach out, no, sa mga Duterte, di ba? Yan po nakikita natin, Parang siya yung parang siya yung naging mediator, no? Kasi nagkagulo nga yung Duterte. Duterte versus Marcos. Plus tambaluslos pa. Pinasukan pa ni tambaluslos. Itong si Ahas pa. So si Amy Marcos, mga kaibigan, ang tinatawag natin yung super ate, siya po yung naging mediator, guys. Parang gusto niyang pagkaisahin lahat. Kaso lang,
nagkamali po dito si Amy Marcos, mga kaibigan. Alamin po natin mamaya yan, no? At meron pong revelasyon itong si Attorney Glenn Chong patungkol po dito kay Lisa Smugs, mga kaibigan, itong pinakamatinding ahas sa balat ng lupa. Alamin po natin mamaya yan, pero bago lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo, mga kaibigan. Huwag niyo kalimutan mag-comment, like at mag-hit yung notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan po, live na naman tayo, guys. Happy Sunday po sa ating lahat. Grabe naman talaga itong balita na to. Para naman ayaw magpahinga. Sunday na Sunday. Oh, ngayon, Senator Amy, sabi ko sa iyo eh. Naku, spy yata, no? Alam mo, tama ka, Whitehead, Rolanda Whitehead. Parang spy talaga, mga kaibigan. Pero alam ko, guys, no? Alam natin, mga kaibigan, na ito pong si Manang, guys, itong si Manang Amy, ay talagang pilit niya pong sinisiksik or pilit niyang ini-insert ang kanyang sarili sa mga Duterte. Kahit itong mga Duterte, mga kaibigan, alam naman natin na nag-iingat din yung mga yan. Di ba? Nag-iingat po yan. Lalo na po si Basti, guys. Kilala naman natin si Basti. Di ba? Alam ko, si Basti po, talagang medyo, guys, medyo ayaw niya sa politika eh. Yan po ang anak ni Pangulong Duterte, guys, ni Digong, na medyo ayaw po sa politika. Hindi po siya masyadong nasa sa engaged sa politics. Hindi katulad po ni Pulong, guys, na talagang pampolitika talaga, at saka itong si Inday at saka si Inday, no, si BP Sara. Pero si Basti, guys, wag niyo subukan si Basti. Sigurado kayo diyan. Kasi po para siyang si Tatay Digong, mga kaibigan, di ba? Ayaw niya ng mga ganyan-ganyan. Ayaw niya ng parang sip-sip. Sobra kang nagsisip-sip. Ayaw na po. Naku, guys, maniwala kayo sa akin. Ayaw po ng mga Duterte ng mga sip-sip-sip-sip. Naku! Pero bagong lahat, no? Babatiin muna natin ating mga suki dahil kahit Sunday po, andito po kayo. Maraming salamat po, ha. At lalong-lalo na po sa ating mga OFW, ang ating mga bagong bayani na mga nagtatrabaho sa abroad, no? Ay, syempre, saludo po tayo sa inyo. At sana po ay nasa mabuti kayong kondisyon. At nagpapasalamat tayo, guys, no, na meron pa lang nagpalipad. Si Aida Bosgard, ayun, sa kanyang $499, palipad ka agad, ang aga, oh. Happy Sunday po, Bosgard, maraming salamat. Galing, no, palipad ka agad. Pakapi ka agad, guys, at least mayroon ka agad tayong kape, no? So, eto na nga, no, kumusta na po ang ating mga suki? Kahit Sunday po, ay present po kayo. Hello, Susan Abeles, ayan. Ayan, oh. Si Salome Baksan, andito din, guys. Si MJ Rich, si Nana Esteban, si Ayo, si Boy Wife, si Boy, Tamsak Dan, ayan, si Newbies Vlog, si Eduardo Da Kipa, ayan. Pudinet, panalo na ba tayo sa mga tambaluslos? Oo, panalo na tayo. Ayan, si Aida Bosgard, no, nagpalipad, maraming salamat. Ayo, good evening po, Sir Pudinet, hello po sa lahat. Ayo from Tokyo, Japan, ayan, mga taga Tokyo, Japan, kumusta na kayo dyan? Rolanda Whitehead, ayan, oo, spy yata, nako. Mukhang maniniwala na talaga ako dito, spy talaga to. Naku, mag-ingat po tayo, guys, ha. Danilo Mendoza, Marley Inero, ayan, sila si Eduardo Dakipa, Efren Infante, Corazon Ostero, Nena Esteban, sino pa? Si Aida Bosgard, hello, no? Kaharudin Kamar, Black Beauty OFW, Michael Agzulio, ayan, andito si Michael Agzulio, si Gerald Gardose, si Eddie Miguel, si Mary Jane Bolivar, Luz Consuelo, sino pa? Naomi Paloma, Leo Bonag, Leonor Pakingan, Alfonso Horado Jr., Ichiro Matiga, definitely not Tiffany. Oh, galing naman ang pangalan. Definitely not Tiffany. Ang hirap, parang tongue twister. Hello, Jenny Jarumay. Ayan. Andito po si Jenny Jarumay, mga kaibigan. Oh. Si George Jonay. Pasok ko, ba't nakapasok si Lacson? Si Paolo po. O, yan, sinabi ko na sa inyo. Ayan. Okay? Pagdating naman sa presidential, mga kaibigan, silipin din natin, guys, ha? Silipin natin yung presidential, okay? Ito po, ayan, pag ilan po si Martin, mga kaibigan, wala pa rin. Ayan, no? 0.08 pa rin si Martin, mga kaibigan, hanggang ngayon. hindi man lang umakyat si Martin, mga kaibigan. Panghuli pa rin. Kaya pala, minamadali ang People's Initiative. Ang Chacha, alam na natin.
Kaya pala nagmamadali silang sumayaw ng cha-cha, mga kaibigan. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakapasok, mga kaibigan, itong si Tambaluslos. Ayan, no? Panghuli pa rin siya, guys. Pero ang number 1 pa rin hanggang ngayon, na walang kupas po, si Vice President Sara Duterte. Ayun, number 1. Number 1 pa rin, partner, oh. Yes! Number 1 pa rin si Vice President Sara Duterte sa presidential, mga kaibigan. At ito namang si Tulfo, ayan, pag number 2. Pero si Santa Mama, bakit naging number 3 to? Anong ginagawa ni Santa Mama dito? Tatakbo pa ba to? Ay, nako. Yan po, mga kaibigan, ng ating good news ngayon. Oo nga Chrissy Brooks Nabalitaan ko yan Nabalitaan ko yan. Yes, father and son, we vote Duterte. Yes, no? Pagpasok si Duterte at si Paolo, no? Father and son. Father and son, pasok. Magaling. Father and son, mga kaibigan, pasok po sa senatorial, no? Galing, no? Pag natuloy yun. Sabi naman ni mas okay yan, Sir Foodie, mag-senator si Pulong, mag-congressman si PRD at 2028 si Inday ang president. Pwede rin mangyari yan, guys. Sabi ni Salome Baksal, Sir Foodie, Coco Martin hanggang Quiapo lang siya. Hanggang Quiapo lang. Hawak niya ang Quiapo. Ayan po, mga kaibigan, ang good news, no? Ito lang, mga kaibigan, no? Teka lang, asan na ba yun? Balikan natin to, guys. Asan ba yun? Ayan, balikan natin yan. Ang ko lang dito, mga kaibigan, hanggang ngayon po, hindi po nila sinasama si General Bantag, no? Wala po tayong nakikita, guys. Ewan ko lang kung ano pong mangyayari kay Bantag. Tatakbo ba talaga siyang senator or congress? At saka si Kong Arnie Teves, guys, wala din, no? Hindi rin nila nilalagay, no? Kasi alam siguro nilang hindi na uuwi si Teves, Ewan ko lang kung nakauwi na ba si Teves o hindi, Pero, guys, since wala pa tayong nakikitang Bantag dito, guys, na pangalan, antayin pa rin natin, mga kaibigan. Malay nyo, di ba? Hindi natin alam ano pong mangyayari sa mga susunod po na araw. Kasi, mga kaibigan, kung talagang matuloy po, guys, kung matuloy yung ultimatum natin ng 6 months, mga kaibigan, or 5 months, at if ever lang to, ito, ko lang to, hula ko lang to, mga kaibigan, kunwari po, mapalitan talaga si Kuting, guys, ni VP Sara, no? Kunwari lang, palitan po. Pwede na pong tumakbo, Pwede na pong lumabas si General Bantag. Malamang sa malamang, hula ko lang yan. Pwede pong mangyari yung, mga kaibigan. Kasi idol po natin si General Bantag, antay-antay pa rin tayo, mga kaibigan. Huwag po tayo mawalan ng pag-asa, no? Siyempre, ninanais pa rin natin na nasa mabuting kalagayan po si General Bantag. Alright, mga kaibigan, yan po ang ating good news. Siyempre, good news muna tayo. Pangit naman yung puro bad news nila. Ito po, kay VP Sara, guys, nagpahayag siya, mga kaibigan. Ayan, World Interfaith Harmony Week. Ayan. Ano po sinabi ni VP Sara dito? Basahin po natin, mga kaibigan. Lakihan natin para mabasa nyo rin. Ang sabi po ni VP Sara, in the spirit of World Faith Interfaith Harmony Week, we joyfully join hands with the global community. The Philippines, a tapestry of diverse cultures, traditions, and religions, stands as a shining example of unity amidst differences. Like colors on the artist's palette, we blend together, harmonizing our faith, goodness, and humility to build a sanctuary of peace. Ayan po, mga kaibigan. Today, hand in hand, we walk alongside our Christian, Muslim, and other spiritual siblings, acknowledging our interconnectedness on this profound journey towards unity and serenity. Together, let us embark on this universal path where trust, respect, and love intertwine like ribbons in a grand dance with open hearts, so we can craft a world that is kinder, more compassionate, and overflowing with acceptance in a world our children's children will embrace. Ayan. My fervent prayer resonates for a world where love reigns supreme, where prejudice is but a distant memory. Let our collective efforts bring forth this glorious
reality. Wishing you a jubilant World Interfaith Harmony Week where peace and unity flourish like flowers in a vibrant garden. Ayan po mga kaibigan. Mga kababayan, patuloy po tayong maging matatag sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at sa mga batang makabansa. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Filipino. Syukran, sabi po ng ating Vice President Sara Duterte po mga kaibigan. Yan po ang ating Vice President, guys. Talagang involved siya sa kanyang mga ginagawa, di ba? Trabaho lang ng trabaho. Yan po ang ginagawa ng ating mahal na Vice President as DepEd Secretary din. Wala po siyang ginawa, guys. Wala siyang inaaksayang panahon. Hindi siya katulad ni Tambaluslos. Hindi siya katulad ni Ahas. Si Ahas, puro lang walang ginawa kundi mga, sawsawera, di ba? Wala silang ginawa, guys, kundi mag-manifest lang. Pero si VP Sara po, nagtatrabaho po mga kaibigan. Ganyan po sila, guys, ang mga Duterte. Ayan, watching from Chiba, Japan, si Risa Angeles. Hello, kumusta ka na dyan? Uy, 273 na, sabi po ni Susan Aveles. Oh. Sa mga hindi pa po nag-likes dyan, yung mga bagong dating po mga kaibigan, baka pwede po tayo mag-likes, guys, no? Baka pwede po tayo pumindot. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at pakishare po ating video, guys. Maraming salamat. Libre po yan, walang bayad yan. Kaya ano pang hinintay nyo, pindutin nyo na. Ayan. Oy, si Risa Angeles, Duterte lang ang malakas. Yes, Duterte lang po ang malakas mga kaibigan. Ito po, silipin lang po natin guys, ang napakagandang speech ng ating mahal na Vice President Sara Duterte. Silip lang tayo guys ha. Mga kaigsuunan ako dinhi sa Cebu. Assalamualaikum. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Last year, on August 2023, we successfully brought back the in-person conduct of the Palarong Pambansa in Marikina. After 4 years, our best elementary and high school student athletes were given the opportunity to once again compete and shine. Today, we signed this memorandum of agreement to pave the way for the holding of the 64th edition of the Palarong Pambansa in the Queen City of the South. Yes. Kabaw baya mo no kanang as Secretary of the Department of Education, I always live by fairness. Kay daghan sa ako ang trabaho, and because I am a politician and a secretary at the same time, daghan kaayo ang muduol sa ako og mangayo og pabor. Pananglitan kanang dunay maestra, kaila sa mayor, kaila sa barangay captain, muduol sa kuha, moingon nga pwede ba ni nga kini ang ato ang i-hire. Moingon biya gyud kog dili ana.
Lisa.